May isang lalaking kilala bilang walang silbing panganay na anak ng pamilya Perim. Mas kilala siya sa kanyang masamang reputasyon kaysa sa kanyang kakayahan, isang taong hindi mapigilan, isang tagong dalubhasa sa espada na bihirang lumabas sa kanyang silid, at madalas na tinatawag na baliw. Ang pangalan niya ay Jean Perim. Sa gitna ng kaguluhan, isang kabalyerong balot sa makapal na bakal ang nanginginig sa sakit habang pilit na inuunawa ang realidad ng kanyang pagkatalo. Bumagsak siya sa kamay ni Jean, isang taong itinuring niyang basura lamang. Hindi niya matanggap na bilang pinakadakilang mandirigma sa Hilaga, nag-api siya ng isang nilalang na labis na kinamumuhian. Sa paligid niya, nagkalat ang mga bangkay ng iba pang mga kawal na dumanas ng parehong kapalaran. Habang patuloy na nanginginig ang sugatang kabalyero, isang figure ang lumapit. Isang lalaking may maringal na baluti at may hawak na dambuhalang palakol ang tumingin sa kanya ng may malamig na ekspresyon. Sa malupit na tinig, tinanong nito kung nagustuhan ba niya ang kanyang kinalalagyan. Ipinagmalaki rin ng lalaki ang halaga ng mga patibong na inihanda niya para sa laban. Sa titig niyang malamig at walang pakiramdam, mistulang tinutusok niya ang sugatang kabalyero gamit lamang ang kanyang mga mata. Sa tindi ng galit, hindi matanggap ng kabalyero ang katotohanang isang tulad ni Jean, ang tinatawag nilang walang kwentang anak, ang may kakayahang maglatag ng ganitong patibong. Sa pagitan ng kanyang nagngangalit na mga ngipin, mariin niyang tinanong kung paano nalaman ni Jean ang kanyang plano. Tahimik na lumapit si Jean, ang kanyang tingin ay matalim at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sinabi niyang alam niya ang lahat, ang bilang ng kanyang mga kalaban, ang mga especially iya sa kanilang hanay, at maging ang pinagmula ng kanilang mga panibagong tropa. Sa malamig at kalkuladong tinig, ipinahayag ni Jean na lahat ng kanilang ginawa ay ayon lamang sa plano niya. Sa sobrang pagkagulat, hindi makapaniwala ang kabalyero sa narinig. Sa pagtaas ng kanyang tinig, buong giting niyang ipinahayag na lagi siyang may itinatagong alas. Paano maaaring talunin siya ng isang taong kasing walang halaga ni Jean? Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, isang malakas na sipa sa mukha ang agad na nagpatahimik sa kanya. Sa matigas na tinig, inutusan siya ni Jean na tumigil na sa kanyang mga salita. Matapos alisin ang kanyang helmet, mariin niyang ipinahayag na hindi lang ang labang ito ang kanyang ay pananalong laban, kundi lahat ng labang darating. Habang nakangiti, puno ng kumpiyansa niyang idineklarang hawak niya ang lahat ng plano upang makamit ang tagumpay. Mula rito, bumalik ang kwento isang taon na ang nakalipas, sa isang kampo ng mga sundalo sa kaharian ng Lethania, malapit sa lupain ng Perim. Sa loob ng isang tolda, biglang napabangon si Gizon. Nanginginig ang kanyang katawan habang hindi makapaniwala sa katotohanang buhay pa siya. Agad niyang hinawakan ang kanyang leeg, tila tinitiyak kung talagang buhay pa siya. Sa kanyang isipan, sariwa pa rin ang alaala ng isang tagpong nangyari ilang sandali lang ang nakalipas. Isang kabalyero ang dumurog sa kanyang espada, dahilan upang mahulog ito sa lupa. Habang nakaluhod siya, may dugong tumulo mula sa kanyang bibig. Isang kabalyerong may pulang buhok at gintong baluti ang tumayo sa kanyang harapan, ipinahayag ang kanyang tuluyang pagbagsak. Siya si Aiden, ang marangal na kabalyero, isa sa 7 pinakamalakas na mandirigma sa buong kontinente. Sa malamig na tinig, sinabi ni Aiden na tapos na ang digmaan. Itinutok niya ang kanyang espada kay Jean at tinanong kung may huling salita siya bago tuluyang bawian ng buhay. Habang hirap sa paghinga, buong tapang na inamin ni Gizon ang kanyang panghihinayang, na hindi niya natupad ang kanyang paghihiganti. Ngunit sa kabila nito, may matibay siyang determinasyong ipahayag ang kanyang huling hiling, na sana ay maranasan din ni Aiden ang kanyang sinapit. Umiti si Aiden sa narinig, bahagyang natatawa, at tinawag siyang isang hambog na hanggal. Idinagdag pa niya na hindi niya inasahan na si Jean pala ang panganay na anak ng dating makapangyarihang pamilya Perim. Ipinaalala niya kay Jean kung paano niya iniwan ang kanyang pamilya matapos ang pagkamatay ng kanyang kapatid na babae. Napamaang si Gizon sa revelasyong iyon. Paano nalaman ni Aiden, isang taga-ibang kaharian, ang tungkol sa kanyang nakaraan? Sa malamig at mapanuksong tinig, ipinaliwanag ni Aiden na matagal na niyang pinag-aralan ang tungkol kay Jean. At sa isang ngising puno ng panunuya,
isiniwalat niya ang isang katotohanang bumaliktad sa mundo ni Jean, hindi lamang ang pamilya Deline ang may kagagawan sa pagbagsak ng pamilya Perrin. Sa kanyang kamay, dahan-daang inilapit ni Aiden ang kanyang espada sa leeg ni Jean. Mariing ipinahayag ni Aiden na wala ng dahilan upang ipaliwanag pa ang iba pang detalye, nakasulat na sa tadhana ang kamatayan ni Jean. Hiniling niyang tanggapin na nito ang kanyang wakas. Ngunit sa halip na magpasakop, nag-aapoy ang galit sa dibdib ni Jean at mariing nangakong hinding-hindi niya patatawarin si Aiden. Hindi natinag si Aiden sa matinding puot ni Jean. Sa isang malinis at matalim na hagupit ng kanyang espada, tuluyang naputol ang ulo ng lalaki. Nagbalik ang eksena sa kasalukuyan. Hingal na hingal si Gizon habang dahan-daang gumapang papunta sa isang bar aisles ng tubig. Sa pagtingin niya sa malinaw na refleksyon sa ibabaw ng tubig, kinumpirma niyang buo pa ang kanyang ulo. Hindi niya maintindihan. Paano? Siguradong naranasan niya ang matinding sakit ng kamatayan. Nilamon siya ng kalituhan, hindi makapaniwala sa nangyayari. Napahawak siya sa kanyang leeg, tinitiyak kung totoo bang buhay pa siya. Nang laminggo-linggo sa paligid, napansin niyang mas bata siya kaysa sa inaasahan. Nagsimulang gumapang ang hinala sa kanyang isipan, nahuli ba siya ng mga salamangkero at ginawang eksperimento? Kung ganoon nga, ipaghihiganti niya ang sarili. Habang pinagmamasdan ang paligid, napansin niya ang isang espada sa tabi ng bar aisles. Ngunit bago pa niya ito madempot, isang boses ang pumukaw sa kanya. Batang Panginoon. Isang lalaki ang pumasok sa tolda, may kasiguraduhan sa tinig nito. Alam kong gising ka na. Halika na, kailangan ka sa labas. Ang lalaking iyon ay si Ricardo, isang sundalong tapat sa pamilyang Perrin. Isang hakbang pa lang itong papalapit nang biglang gumalaw si Gizon, sa isang iglap, nasa likuran na siya nito, ang malamig na talim ng espada nakatutok sa leeg ni Ricardo. Nanlaki ang mata ni Ricardo sa gulat. Matalim ang boses ni Jean nang sabihin niya, depende sa sagot mo kung mabubuhay ka o hindi. Sa halip na matakot, ngumisi lang si Ricardo at sumagot ng may halong panunuya, mukhang lumalampas ka na sa linya, Batang Panginoon. Napaatras si Jean. Bakit tila walang pakialam si Ricardo kahit nasa panganib ang buhay nito? Hindi niya matanggap ang kawalang takot ng lalaki kaya't mariin niyang tinanong, anong ibig mong sabihin? Sa halip na sagutin siya ng diretsahan, walang kahirap-hirap na itinulak ni Ricardo si Jean paatras. Napapitlag si Jean sa ginawa nito, bakit parang walang saysay ang kanyang pagbabanta. Casual na nagsimula si Ricardo sa pagpapaliwanag, nagwala ka kanina, nagtari ka na naman na gusto mong pangunahan ang pagsalakay sa mga orcs. Napatitig si Jean sa kanya, hindi makapaniwala. Anong kalokohan yang sinasabi mo? Umiling si Ricardo at kinuha ang isang bag. Tumigil ka na, Jean. Mag-impake ka na, hinihintay ka nila sa labas. Napuno ng pangamba ang dibdib ni Jean. Saan tayo pupunta? Habang papalabas ng tolda, sumagot si Ricardo ng walang lingon-lingon, sa Perrin Estate. Tumigil si Jean sa kanyang paghakbang. Natulala siya sa narinig. Anong sinabi mo? Mabilis niyang hinablot si Ricardo sa braso at mariing tinanong, ang ibig mong sabihin, ang bumagsak na Perrin Estate. Nagpalit ang eksena. Nakatayo si Gizon sa ibabaw ng isang bangin, nakatanaw sa malawak na lupain sa ibaba. Doon, malinaw niyang nakita ang Perrin Estate. Ngunit hindi siya makapaniwala. Ang Perrin Estate, na huli niyang nakita bilang abo at guho, ay muling nakatayo sa harapan niya, buo, malinis, at walang anumang bakas ng pagkawasak. Lumapit si Ricardo sa kanya, bahagyang nakakunot noo. Ano ba yang pinagsasabi mo? Perrin Estate ay buo pa rin, at kung marinig ka ng konde, tiyak na palalayasin ka niya. Nanatiling tahimik si Jean. Hindi pa rin niya lubos na nauunawaan ang nangyayari. Imposible to, bulong niya sa sarili. Para patunayan kung panaginip lang ang lahat, kinurot niya ang sarili. Agad niyang naramdaman ang matinding hapdi, isang matibay na palatandaan na totoo ang lahat. Nang muli niyang tingnan ang refleksyon ng kanyang mukha, doon niya tuluyang natanto ang katotohanan, bumalik siya sa nakaraan. Isa-isang nagbalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang kabataan, ang pagkasuklam niya sa kanyang sariling pamilya, ang kanyang kahinaan, at kung paano siya naple-ayas dahil sa kanyang mga kamalian.
Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, isang bagay lang ang pumasok sa isip niya. Ito ang pagkakataong hindi niya akalaing muling makukuha. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang buo pa ang lahat ng nawala sa kanya, ang tahanan, ang pamilya, at ang kanyang pangalan. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Napahalakhak siya, isang tawang naglalaro sa pagitan ng saya at kabaliwan. Ngunit saglit lang ang sandali ng kasiyahan. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang sinabi ni Ricardo kanina, isang pagsalakay sa mga orcs. At doon, sumiklab ang isang mas matinding pangamba. Sa nakaraang buhay niya, isang malaking trahedya ang naganap sa misyong iyon. Ayon sa mga ulat, 3 orc lamang ang dapat nilang harapin. Dahil dito, masyado siyang naging kampante at minaliit ang panganib. Bilang isang baguhan sa larangan ng pamumuno, pinilit niyang pangunahan ang misyon, isang maling desisyon na nagresulta sa pagkamatay ng halos lahat ng kanyang tauhan. Pero hindi na ngayon. Ngayon, alam na niya ang mangyayari. At hindi na niya hahayaang maulit ang parehong pagkakamali. Si Jean ay desididong harapin ang mga halimaw ng may estratehiya. Bagaman hindi tuso ang mga orc, taglay nila ang matinding lakas na ginagawang mahirap silang talunin. Ngunit higit pa sa mga halimaw, ang pinaka-nag-aalala kay Jean ay ang tiwala ng mga sundalong itinuturing siyang walang silbi, isang bigong tagapagmana. Habang malalim siyang nag-iisip, biglang nagbalik sa realidad si Jean nang marinig ang isang malakas na dagandong. Isang kahoy na bantayan ang lumipad sa ere at bumagsak ng may lagapak sa kanyang harapan. Isang sundalo ang napasigaw, nagbabala sa iba pa, dumating na ang mga orc. Nagkagulo ang kampo, nagmamadaling pamwesto ang mga sundalo sa kanilang depensa. Nanginginig ang dibdib ni Jean. Mas maaga silang dumating kaysa sa kanyang nakaraang buhay. Nanginag siya habang pinagmamasdan ang malalaking halimaw na walang habas na nagwawasak ng depensa ng mga sundalo. Ang kanilang dambuhalang mga sandata at halimaw na porma ay nagdala ng matinding takot sa lahat. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaking may suot na bughaw na baluti ang sumigaw, inuutusan ang mga sundalo na ayusin ang kanilang hanay. Siya si Scoven, ang pinuno ng raid squad. Sa utos ni Scoven, nagsimula ang mga sundalo na bumuo ng isang pormasayon. Subalit, habang hinarap niya ang isang orc, mabilis itong humataw gamit ang dambuhalang armas nito. Sa huling saglit, naisalag ni Scoven ang atake gamit ang kanyang espada, ngunit ramdam niyang lumalala ang sitwasyon. Nahulog sila sa isang patibong, hindi nila inasahan ang dami ng mga kaaway. Sa gitna ng laban, isang sigaw ang umalangaw, nagbababala kay Scoven sa paparating na panganib. Isang orc ang nasa likuran niya, nakahandang humataw. Bago pa man bumagsak ang matinding hampas, isang figure ang mabilis na sumagip sa kanya, si Jean. Nagulat si Scoven nang makitang nasa harapan niya ang batang Panginoon. Hindi ito natinag kahit pabagsak na ang palakol ng orc. Sa isang mabilis na galaw, sinaksak ni Jean ang kamay ng halimaw at pinutol ang mga daliri nito. Napangiwi sa sakit ang orc, ngunit hindi pa doon nagtapos si Jean. Agad niyang tinaga ang hita nito, pinahinto ang paglusob ng kaaway. Napako sa kanilang kinatatayuan ang mga sundalo, pati na rin si Scoven. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Napahiyaw sa sakit ang orc bago ito bumagsak, ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi nasiyahan si Jean. Alam niyang hindi pa sapat ang kanyang lakas, wala pa siyang kakayahang gumamit ng mana, at ito ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Ramdam ni Jean ang inis sa sarili. Kung sana lang ay mas maaga siyang nakabalik sa nakaraan. Subalit, sa halip na magpakain sa pagsisisi, bumaling siya kay Scoven at humiling ng isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman, ang pamunuan ng squad. Naguluhan si Scoven sa sinabi ni Jean. Nang makita ang determinasyon nito, agad niyang tinanggihan ang kahilingan. Mahigpit niyang ipinaliwanag na ang autoridad na ibinigay ng kanilang Panginoon ay hindi basta-bastang naipapasa. Alam niyang walang karanasan si Jean sa pamumuno sa ganitong sitwasyon. Napapikit si Jean, pilit inuunawa ang punto ni Scoven. Marahil kung siya ang nasa katayuan ng komandante, ganoon din ang magiging tugon niya sa isang baguhang humihingi ng kapangyarihan sa gitna ng isang labanan. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng mabuti, isang orc ang muling sumugod sa kanya.
Sumigaw si Scoven, inuutusan siyang umatras, masyado pa siyang hilaw para mamuno. Subalit sa halip na umatras, mabilis na bumitaw si Jean ng isang hindi inaasahang galaw, inihagis niya ang kanyang espada. Sa gulat, napaatras si Scoven upang iwasan ang lumilipad na sandata. Sa isang iglap, hinawakan niya si Jean upang pag-alitan, ngunit isang kakaibang tunog ang pumihil sa kanyang sasabihin. Nang lumingon siya, tumambad sa kanya ang dagwang espada ni Jean, nakabaon sa bungo ng orc na muntik nang umatake sa kanila. Napasinghap si Scoven. Paanong nagawa yon ni Jean nang may ganung katumpakan? Ngunit bago pa siya makasagot, hinarap siya ni Jean at matatag na sinabi. Ang susi sa tagumpay sa labanan ay hindi lakas, kundi moral ng mga mandirigma. Sinundan ni Scoven ang tingin ni Jean. Ang mga sundalo ay nanginginig, natatakot sa naglalakas ang mga orc. Sa isang mapanuksong ngiti, humakbang si Jean pasulong. Kailangan nating agawin ang momentum. At bago pa man mapigilan ng sinuman, sumugod siya sa kalaban, hinugot ang kanyang espada mula sa patay na orc, at tumalon sa gitna ng mga halimaw. Sa isang mabilis na galaw, lumapag siya sa balikat ng isang orc, bumaon ang kanyang espada sa bungo nito. Napahinto ang mga sundalo, namangha sa kanyang tapang. Sa tuktok ng patay na halimaw, sumigaw si Jean, tinutukso ang natitirang mga orc. Lumapit kayo. Papatayin ko kayong lahat. Galit na galit ang mga orc at itinutuon kay Jean ang kanilang atensyon. Ngunit hindi siya natinag. Sa halip, mabilis siyang gumalaw, isang mabilis na tagaang sumugat sa tiyan ng dalawang orc, sinundan ng pagputol sa braso ng isa pa. Dugo ang pumuno sa hangin habang patuloy niyang nilalagas ang mga halimaw. Mula sa malayo, tahimik na pinanood ni Scoven ang laban. Alam niyang bihasa siya sa paggamit ng mana, ngunit kahit siya mismo ay hindi kayang harapin ang mga orc ng ganoong katalino at kabilas. Sa kanyang harapan, ang isang dating mahina at walang saysay na batang Panginoon ay nagiging isang mandirigmang hindi kayang balewalain. Ngunit habang tumatagal ang labanan, napansin ni Scoven ang pagbabago sa kilos ni Jean. Humihina ito, mas nagiging tipid at maingat ang kanyang mga galaw. Alam niyang pagod na ito, ngunit sa kabila ng lahat, bawat galaw ni Jean ay eksaktong tumatama sa kahinaan ng kalaban. Ang labanan ay malapit ng magwakas, at isang bagay ang tiyak, hindi na muli nilang titingnan si Jean bilang isang walang silbing Panginoon. Napagtanto ni Scoven na lumalaban si Jean na parang isang dalubhasang mandirigma, isang swordmaster na hindi umaasa sa mana kundi sa pulidong teknik at likas na instinct. Habang patuloy siyang umiwas sa mga atake, tinutukso niya ang mga orc, hinahamon ang kanilang reputasyon bilang isang lahi ng mandirigma. Hindi pa nga ako pinagpapawisan, pabirong sigaw ni Jean. Ngunit sa kabila ng kanyang mapanuksong pananalita, halos hindi makapaniwala si Ricardo sa kanyang nakikita, lahat ng orc ay umatake kay Jean ng sabay-sabay. Isang sundalong nakatayo sa tabi niya ang nagkomento, "Teka, tumatakbo siya palayo." Bagaman patuloy sa panunuya si Jean, para bang tumatakas ito. Balisa, tinawag ni Ricardo si Scoven. Ngunit sa halip na sumagot agad, pinanood muna ni Scoven si Jean, sinusubukang unawain ang kanyang estratehiya. Tama ang ginawa ni Jean sa pagkuha ng atensyon ng mga orc, pero bakit siya tumatakbo papunta sa bangin? Sa isang iglap, biglang naunawaan ni Scoven ang plano ni Jean. Hindi siya nag-aksaya ng oras, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na bumuo ng isang matibay na shield wall at sundan ang kanilang batang Panginoon. Samantala, nakarating na si Jean sa gilid ng bangin. Pilit niyang hinarang ang walang humpay na pag-atake ng mga orc, umaasang mauunawaan ni Scoven ang kanyang plano. Gusto niyang tapusin ang mga halimaw ng mag-isa, pero alam niyang hindi kakayanin ng kanyang katawan. Huminga siya ng malalim at bahagyang ngumiti. Tama na siguro to, bulong niya sa sarili. Halos kasabay ng kanyang iniisip, biglang lumingon ang mga orc sa tunog ng paparating na hukbo. Nakatayo sa likuran nila si Scoven at ang kanyang mga sundalo, handa ang kanilang mga sibat, nakaayos sa isang matibay na pader ng kalasag. Natigilan ang mga orc. Napangiti si Jean. Saktong-sakto ang timing. At nang walang pag-aalinlangan, tumalon siya pababa ng bangin. Sa sandaling nawala si Jean sa paningin, sumigaw si Scoven, itulak sila pababa.
Sumugod ang mga sundalo, isinisigaw ang kanilang mga sigaw pandigma habang isinusulong ang kanilang mga sibat. Wala nang nagawa ang mga orc. Isa-isa silang nahulog sa bangin, bumagsak ang kanilang dambuhalang katawan sa matigas na lupa, nagkalat ang kanilang dugo. Matapos ang laban, nanatiling nakatayo ang mga sundalo, hindi makapaniwala sa kanilang nagawa. Natalo nila ang mga orc, at hindi man lang sila masyadong nasaktan. Ngunit hindi nag-aksaya ng oras si Scoven. Mabilis siyang tumakbo patungo sa gilid ng bangin at sumigaw, "Jin!" Sa kanyang ginhawa, nakita niya ang batang Panginoon na nakakapit sa gilid ng bangin, ang espada nito nakabaon sa bato. Hingal na hingal si Jin, ngunit napangiti siya nang makita si Scoven. Mabilis na inabot ni Scoven ang kanyang kamay upang hilahin siya pataas. Ngunit bago pa man siya mahawakan ni Jin, biglang nanghina ang kanyang bisig. Nawalan siya ng lakas, at bago pa man makakapit ng mahigpit, binitiwan niya ang kanyang espada. At sa isang iglap, bumagsak siya sa kailaliman. Nanlaki ang mga mata ni Scoven at ng kanyang mga tauhan. Wala silang nagawa kundi panoorin si Jin habang unti-unti itong nilalamon ng kadiliman. Sa gitna ng kanyang pagbagsak, isang malabong alaala ang bumalot sa isipan ni Jin. Isang pamilyar na tinig ang tumawag sa kanya, si Elena. Sunod-sunod na larawan ng kanyang nakaraan ang nag-flash sa kanyang isipan, ang kanyang kapatid, umiiyak sa pagkawala ng kanilang ina, ang kanyang pasasalamat sa kanya sa pag-aalaga nito, at ang mapapait nitong salita noon, na nagsasabing kinasusuklaman siya nito. Sa huling imaheng pumasok sa kanyang isipan, nakita niya si Elena bilang isang batang babae, mahigpit siyang hinahawakan. "Isama mo ako, kuya, pakiusap nito." Doon siya nagising. Pagdilat ng kanyang mga mata, nasa isang silid siya. May basang tela sa kanyang noo. Napagtanto niyang nailigtas siya ng mga sundalo. Napabuntong hininga siya sa ginhawa, ngunit may isang bagay sa kanyang panaginip na hindi niya maalis sa isip. Sinubukan niyang bumangon, ngunit agad siyang pinigil ng matinding kirot. Nanginginig ang kanyang katawan sa matinding pagkapagod. Bumukas ang pinto. Isang babaeng may maputing buhok ang pumasok, si Belinda. Sa kagalakan, ngumiti ito nang makita siyang gising. Tumango si Belinda. "Matagal nang hinihintay ni Elena ang pagkakataong ito para makasama ka. Baka ito na ang tamang panahon para ayusin niyo ang inyong relasyon." Napatingin si Jin sa isang lumang larawan nila ng kanyang kapatid. Ang tao ng pista, sa kanyang nakaraang buhay, hindi niya kailanman nagawang magsaya rito. "Kailan ito magsisimula?" tanong niya. "Sa susunod na linggo," sagot ni Belinda. Napako sa kanyang kinatatayuan si Jin. Dahil sa loob ng isang linggo, magbabago ang lahat. At sa kanyang pagninilay, may isang taong biglang pumasok sa silid. Ginulat si Jin nang makita si Elena, na bumisita sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Agad siyang tumakbo at niyakap ang nakababatang habang parehong natigilan si Belinda at Elena sa kanyang kilos. Nagulat si Elena sa hindi pangkaraniwang pagpapakita ng pagmamahal ng kanyang kapatid at agad siyang tinanong kung ano ang ginagawa nito. Sinabi ni Jin na miss niya ito, ngunit itinulak siya ni Elena palayo at sinabing nakakatakot ang kanyang ikinikilos. Lalong nagulat si Jin sa lakas ng kapatid, hindi niya inaasahang napakalakas pala nito. Pinagpag ni Elena ang kanyang damit at ipinaliwanag na dumalaw siya dahil hiniling ito ni Belinda. Kaagad niyang tinanong kung anong laro ang ginagawa ni Jin at kung iniisip nitong maaayos ng basta-basta ang lahat. Naguluhan si Jin at tinanong kung ano ang ibig sabihin ni Elena. Ipinaalala ni Elena sa kanya ang kanyang dating ugali, kung paano niya minsang sinabi rito na lumayo na lamang dahil nakakaistorbo ito, at kung paano niya ipinahayag ang matinding pagkainis sa mismong paghinga ng kanyang kapatid. Natigilan si Jin sa alaalang iyon. Sa kanyang nakaraang buhay, hindi sila naging malapit ni Elena, at inamin niya sa kanyang sarili na isa siyang napakasamang kuya. Dinurog siya ng pagsisisi, kaya buong puso siyang humingi ng tawad sa kapatid. Namangha si Belinda, hindi niya kailanman nakita ang kanyang Panginoon na humihingi ng paumanhin. Samantala, si Elena naman ay nanatiling may pag-aalinlangan at tinanong kung natamaan ba sa ulo si Jin. Sinabi niyang narinig niyang tinamaan ito ng isang orc noong sumalakay ang mga ito. Nainis si Jin dahil paulit-ulit na lang binabanggit ni Belinda at Elena ang insidenteng iyon.
Itinuwid niya ang kanilang paniniwala at ipinagmalaking siya ang nakalaban at nakatalo sa mga orc. Ngunit, sa sandaling matapos niyang sabihin ito, biglang sumakit ng matindi ang kanyang katawan at bumagsak siya sa sahig. Sa halip na mag-alala, ngumisi si Elena at pabirong sinabing bumalik ito sa kanila na walang malay matapos ang laban. Nagtawanan si Belinda at Elena sa kanyang itsura habang nanginginig sa sakit. Napanganga si Jean sa kanilang reaksyon, ngunit sa kaloob-looban niya, natuwa siyang makita silang pareho na tulad pa rin ng dati. Habang iniisip ang kanyang nakaraan, naalala ni Jean ang nalalapit na pista sa susunod na linggo. Sa kanyang dating buhay, tinanggihan niya ang alok ni Elena na magpunta roon dahil naiinis pa siya sa nangyari noong raid. Hindi niya alam noon na iyon na ang huling pagkakataong makakasama niya ito. Matapos ang pista, natagpuan ang pinagpira-pirasong bangkay ni Elena kasama ng kanyang mga tanod. Hindi niya matanggap ang pagsisisi nang hindi niya ito sinamahan noon. Habang nilulunod siya ng kanyang mga alaala, isang katok sa pinto ang pumukaw sa kanyang isipan. Dalawang nakabaluting lalaki ang pumasok, sina Jamal at Philip, ang mga bantay ni Elena. Ipinahayag ni Jamal na hinihintay na nila si Elena. Medyo naiinis, pinaalalahanan ni Elena ang dalawa na pinaghintay niya sila sa labas. Humingi ng paumanhin si Jamal at ipinaliwanag na hiniling ng mga lingkod ng mansyon na tulungan siya sa paghahanda para sa pista. Nagulat si Jean sa narinig. Bakit si Elena ang gumagawa ng ganitong trabaho? Walang pag-aalinlangang sinabi ni Belinda na si Jean ay walang alam sa mga nangyayari dahil palagi lang siyang nagpapalayaw sa sarili. Ipinaliwanag nito na nagkukulang sa mga manggagawa ang Perem, kaya pati si Elena ay kailangang tumulong. Nabigla si Jean, hindi niya akalain na dumaranas pala ng kakulangan sa tauhan ang kanilang lupain. Pero may katuturan ito, dahil sa kanyang dating buhay, wala siyang pakialam sa pamamahala ng ari-arian nila. Inihayag ni Elena na kailangan na niyang umalis, ngunit bago pa siya makalakad, biglang nagpresenta si Jean na tumulong. Nanlaki ang mga mata ni Elena at Belinda sa pagkagulat. Nagdududang nagtanong si Elena kung talaga bang nataman sa ulo ang kanyang kapatid noong raid. Sa bayan, abala ang mga lingkod sa paghahanda para sa pista. Maririnig ang boses ni Elena na sinasaway si Jean na sumama pa rin sa kanya sa kabila ng kanyang pagtutol. Ayon kay Elena, baka matakot lamang ang mga manggagawa kapag nakita siya. Ngunit tinanong siya ni Jean kung ganito ba ang paraan niya sa pagtanggap ng tumutulong. Matalim ang sagot ni Elena, ang pinakamabuting paraan ng pagtulong ni Jean ay ang paglayo na lamang niya. Habang sinusubukan siyang itaboy ng kapatid, muling naglakbay ang isip ni Jean sa madilim na alaala ng nakaraan. Ang katawan ni Elena ay natagpuan sa malayong bahagi ng lungsod, sa gilid ng mga barong-barong, malayo sa mismong pista. Alam niyang may nangakit o sapilitang nagdala rito sa lugar na iyon. Buo ang kanyang desisyon, hindi niya hahayaang mangyari ito muli. Kailangan niyang kilalanin ang bawat sulok ng kastilyo upang matukoy ang anumang panganib. Sa gitna ng kaguluhan, isang sundalo ang biglang tumakbo papunta sa kanila, tinawag si Jean bilang kanyang Panginoon. Agad na nakilala ni Jean ang tinig, si matandang Fergus. Humihingal at pinapahira ng pawis ang kanyang noo, labis ang tuwa ni Fergus nang makitang ligtas ang kanyang Panginoon. Mahigpit niyang hinawakan si Jean at may pagpapakumbabang sinabing siya ay isang tapat na lingkod, at agad siyang pumunta roon nang marinig ang balita tungkol sa mga orc. Nainis si Jean, paulit-ulit na lang ang usapan tungkol sa mga orc. Agad niyang pinutol ang usapan at tinapik si Fergus. Lumapit si Elena kay Fergus na may tusong ngiti at pabirong sinabi na tila may mali sa pag-uugali ng kanyang kapatid mula nang magising ito. Hiniling niya kay Fergus na ihatid si Jean pabalik sa kanyang silid, bagay na agad namang sinang-ayunan ng matandang sundalo, lalo pang ikinainis ni Jean. Ang kanyang dating reputasyon bilang isang kilabot at walang direksyong lalaki ay nagiging hadlang pa rin sa kanya. Napabuntong hininga si Jean at napagtantong mas mabuting ipagpaliban muna ang kanyang plano sa pagsisiyasat sa kastilyo hanggang sa susunod na linggo. Sa halip, tumingin siya kay Fergus at may matibay na loob na hiniling, dalhin mo ako sa lumang palaruan ng pagsasanay sa loob ng ari-arian natin. Napakunot noo si Fergus at nagtanong, bakit mo gustong pumunta roon? Ipinahayag ni Jean ang kanyang hanggaring magsanay.
Nagulat ang matanda ngunit sumunod sa kanyang hiling. Pagdating sa lugar ng pagsasanay, nagulat si Jean sa maayos nitong kalagayan. Malinis ang paligid, nasa perpektong kondisyon ang mga sandata, at handang-handa ang lugar para gamitin. Mas maganda ito kaysa sa alinmang lugar na nadaanan niya bilang isang mersenaryo. Ipinaliwanag ni Fergus na palaging inihahanda ang pasilidad sakaling maisipan ni Jean na gamitin ito. Inamin ng matandang mandirigma na palagi niyang inisip na isang yugto lang ang pagiging pabaya ni Jean at balang araw ay magbabago rin ito. Nadama ni Jean ang tiwala ng matanda sa kanya kaya tinapik niya ang baluti ni Fergus at matatag na sinabi na nais niyang mabuhay ng matagal. Kasabay nito, may lungkot sa kanyang tinig nang idagdag niyang isang napakasamang karanasan ang mamatay, isang bagay na ayaw na niyang maranasan muli. Nagulat si Fergus sa kanyang sinabi at nagtanong kung bakit nagsasalita siya na parang naranasan na niya mismo ang kamatayan. Umiti si Jean nang may kumpiyansa at pinuri si Fergus sa kanyang katalinuhan. Ipinahayag niyang totoong namatay na siya noon at nabuhay muli. Umiling si Fergus at tinawanan ang sinabi ni Jean, sinasabing wala siyang panahon para sa mga biro. Ngunit hindi na siya pinansin ni Jean at inutusan siyang umalis upang makapagsimula siya ng pagsasanay. Yumuko si Fergus bilang pagsunod at iniwan ang silid. Habang nag-iisa, binalika ni Jean ang kanyang nakaraang buhay, kung paano niya itinuring na kaaway ang halos lahat ng tao sa paligid niya. Napagtanto niyang ang kanyang makitid na pananaw ang siyang nagtulak sa mga taong dapat ay nasa panig niya. Muling bumalik sa kanya ang mga alaala ng nakaraan. Ang pagkamatay ni Elena ay isang pakana ng kalapit na teritoryo upang udyukin ang Perem sa isang digmaan. Nagresulta ito sa pagbagsak ng kanilang angkan. Ang trahedyang sinapit ni Elena ang naging mitya ng lahat. Ngayong binigyan siya ng pangalawang pagkakataon, determinado siyang baguhin ang lahat. Upang maisakatuparan ito, kailangan niyang palakasin ang kanyang katawan at petalasin ang kanyang kakayahan. Bagaman limitado ang oras, buo ang kanyang tiwala na makakamit niya ang ganap na kontrol sa mana. Umupo siya sa lotus position at nagsimulang magmuni-muni. Ang mana, isang mahiwagang puwersang nagpapalampas sa natural na limitasyon ng tao, ay itinuturing na mahirap tuklasin at kontrolin. Ngunit para kay Jean, ito ay tila isang pangkaraniwang bagay. Kahit sa gitna ng labanan, madali niyang nadarama at naipupulupot ang mga particle ng mana sa paligid, na parang sinulid na hinahabi. Dahil sa kanyang karanasan sa pakikidigma, madali para sa kanya ang pagbuo ng isang mana core. Ngunit alam niyang hindi sapat ang isa lamang. Ang kanyang tagumpay bilang isa sa 7 pinakamalalakas na mandirigma ay nagmula sa isang lihim na teknik na natuklasan niya mula sa isang sunog na aklat ng mahika. Sa pamamaraang ito, nagawa niyang lumikha ng 2 o 3 magkakaugnay na mana core. Sa ganitong paraan, nakakalikha siya ng napakalakas na enerhiya. Ngunit nang sinubukan niya ito, biglang sumigaw si Jean sa matinding sakit. Dumyugo ang kanyang ilong at bibig, at labis siyang nadismaya nang mapagtantong 3 core lamang ang kaya niyang likhain sa ngayon. Sa kanyang dating buhay, nagawa niyang umabot sa 5. Bagaman makapangyarihan, labis na nangangailangan ng mana ang teknik na ito, at batid ni Jean ang mga limitasyon nito. Ito rin ang naging dahilan ng kanyang pagkatalo laban kay Aiden. Ang marangal na kabalyero ay nagdala ng isang buong hukbo upang kalabanan siya. Noong naubusan siya ng mana, tuluyan siyang napalibutan at napaslang. Naniniwala si Jean na kung patas lamang ang laban, siya ang nagwagi. Bagaman hindi pa ganap na matatag, hindi siya pananghinaan ng loob. Ngayong bata pa siya, may sapat siyang panahon upang lalong perpektuhin ang teknik na ito. Napuno ng galit ang kanyang puso at isinumpang maghihiganti kay Aiden at sa mga traidor ng angkan ng Delhi, na nakipagsabuatan upang pabagsakin ang Perem. Sa pagkakataong ito, tiniyak niya sa sarili na siya mismo ang tatapos sa kanila. Dumating ang araw ng pista. Isinuot ni Jean ang kanyang kasuotan at nagtungo sa pamilihan kung saan ginaganap ang pagdiriwang. Nang makita siya ni Elena, hindi nito maitago ang pagkagulat. Lumapit ito sa kanya at nagtanong kung may problema, sabay paalala na hindi naman siya kailanman nagpakita ng interes sa ganitong mga okasyon. Kalma niyang sinagot na bilang bahagi ng pamilya Perem, kailangang dumalo siya kahit paminsan-minsan.
Pinagmasdan siya ni Elena nang may pagtataka at sinabing napapansin niyang kakaiba ang kanyang kinikilos nitong mga nakaraang araw. Ipinagpatuloy ni Elena ang pagsasalita at binanggit ang mga bali-balitang buong linggo siyang nagsanay, isang bagay na labis na naiiba sa kanyang nakasanayang pagiging pabaya. Medyo naiilang, saglit na natahimik si Jean bago sumagot. Ipinaliwanag niyang natural lang para sa isang tagapagmana ng isang pamilyang pandigma na mag-ensayo. Ngunit hindi nagpaawat si Elena. Ipinaalala niya kay Jean na noon, wala siyang pakialam sa mga ganitong bagay. Maging ang kanilang ama ay tinawag niyang nakakainis noon at hindi na raw siya makapaghintay na palitan ito bilang pinuno ng angkan. Natigilan si Jean nang marinig ang sariling mga salitang binitiwan noon. Hindi niya akalaing maririnig niyang muli ang kanyang dating mapagmataas na pananaw. Maliwanag ang ngiti ni Elena habang sinasabi niyang nagustuhan niya ang mga pagbabagong napansin niya kay Gizon. Dagdag pa niya, pakiramdam niya ay bumalik ito sa dati niyang sarili. Napaisip si Gizon sa mga nangyari nitong nakaraang linggo, napagtanto niyang unti-unting nagbabago ang pagtingin sa kanya ng mga tao at pati na rin ang kanyang kinabukasan. Habang malalim ang iniisip ni Gizon, napansin niyang binibigyan ni Belinda ng mga tagubilin ang mga tagapagbantay ni Elena. Inutusan niya ang mga ito na resolbahin ang anumang gulong maaaring idulot ni Gizon nang sila-sila na lang, lalo na't napakaraming bisita sa paligid. Sinigurado ng dalawang bantay na maaasahan siya sa bagay na iyon. Ngunit sa kabila ng pagiging pare-pareho ng mga pangyayari, hindi pa rin tiyak ni Gizon kung gaano kalaki ang naging epekto ng kanyang mga kilos sa maliliit na detalye. Alam niyang kailangang maging mas maingat siya sa paggamit ng mga impormasyong hawak niya at magdesisyong naaayon sa sitwasyon. Sinamahan ni Gizon ang kanyang kapatid sa buong pista, palihim na minamasdan ang paligid para sa anumang kainahinalang kilos. Matapos ang ilang sandali, naupo si Elena at nagsabing bahagya naman siyang nag-enjoy sa pagdiriwang, ngunit parang paulit-ulit lang ito at nais niyang may bago namang mangyari ngayong taon. Habang nag-iisip si Gizon, napagtanto niyang tila wala pang anumang di inaasahang insidenteng naganap. Naisip niya kung ang kanyang presensya ba ang dahilan kung bakit nanatiling payapa ang lahat. Habang iniisip ito, isang sundalo ang lumapit kay Elena at iminungkahing pumunta sila sa ibang lugar kung saan may mga bagong kaganapan. Ipinaliwanag ng sundalo na may isang kaibigan siyang nagbanggit tungkol sa mga bagong aktibidad, kaya't inimbitahan niya si Elena na sumama. Sa gulat niya, agad niyang hinawakan ang kamay ng sundalo at natuwa sa posibilidad na makaranas ng mas nakakatuwang gawain. Habang pinagmamasdan ni Gizon ang sitwasyon, napansin niyang ang dalawang sundalong kasama nila, sina Jamal at Philip, ay mga traidor.